Home equity looks good on paper. Seryosong tanong, may ginagawa ba siya talaga sa'yo araw-araw? Kung homeowner ka sa Canada ngayon, malaki ang tsansa na meron kang 6 figures na equity sa bahay mo na nakaupo lang. Meron kang $100,000 or $200,000 na nakaupo lang sa bahay mo na walang ginagawa. Pero reality check, ilang bills na ba ang nababayaran ng equity mo this month? Wala. Hindi siya nababayad ng groceries mo. Hindi rin siya nagbabayad ng mortgage mo. Hindi siya nagge-generate ng income. At alam mo ba, ganyan din kami dati. Meron kaming equity, nakikita nga namin yung number, masaya ka, nakaka-proud nga. Pero pagkatapos nun wala, kasi wala siyang nagagawa para sa'yo. Tahimik lang siya. Everything changed when we realized equity is not wealth but it's a tool. And today I'll show you ano talaga ang home equity, paano mo siya makompute properly, at pinaka-importante, paano namin personal ginagamit ang HELOC galing sa personal home namin para makagamit ng pambili ng properties at pang-rehab, at paano namin binabayaran gamit ang cash flow. Because home equity is just money on paper until you use it like this. Bakit importante ito? Sa Canada, according sa data, ang average homeowner dito meron 300,000 na equity na nakaupo lang sa bahay niya. Sounds rich, right? Pero bakit marami pa rin homeowners na stress pa rin? Maraming takot na mawala ng trabaho. At maraming walang extra income. Simple lang sagot. Kasi ang equity, hindi siya income, hindi siya cash, hindi siya automatic solution. Number lang siya on paper habang hindi mo siya ginagalaw. Before, mababa lang yung income namin, walang generational wealth, at walang magic formula. Natuto lang kaming gumamit ng aming home equity instead of nakaupo lang dyan sa bahay. Ano nga ba talaga ang home equity? Let's simplify. Home equity is current market value ng bahay less remaining mortgage. Example, yung bahay mo ngayon 600,000, meron kang natitirang mortgage na 400,000. Yung equity mo is 200,000. Pag nakita mo to, masabi mo na, uy, ang laki to, di ba? Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Hindi mo yan pera. Hindi mo siyang pwedeng i-withdraw, ipadala sa bank account, or gastusin hanggat hindi mo siya may access ng tamang proseso. And that's where refinance and HELOC comes in. Important distinction to. Hindi lahat ng home equity mo ay pwedeng galawin. Sa Canada, karamihan ng mga bangko hanggat 80% lang loan to value ang pwedeng maibigay. Balik tayo sa example. Home value is 600,000, 80% of 600,000 is 480,000. Your mortgage balance mo is 400,000. Yung usable equity mo ngayon is 80,000. So kahit 200,000 nga yung equity mo sa bahay mo ngayon, $80,000 lang ang pwede mong mai-access. Ito yung computation na ginagamit namin bago kami mag-apply ng HELOC. Walang emotion, numbers lang. HELOC versus refinance, iba yung paggamit. Marami ang naguguluhan dito. Let me be clear. Parehos useful ang HELOC at refinance pero iba yung kanilang serbisyo. HELOC is a flexible tool. Ang HELOC ay parang credit card na naka-attach sa bahay mo. Papatak yung interest pag gagamitin mo na siya. Ang HELOC ay galing sa personal residence. Interest-only payment. Bakit gustong-gusto ko yung HELOC? Kasi una, hindi mo siya kailangang gamitin lahat pag hindi mo kailangan. Magkaka-interest ka lang sa kung ano ang ginamit mo na portion. At pwede mo siyang bayaran anytime. Perfect yung paggamit ng HELOC kapag kulang ang down payment mo ng konti, meron kang rehab na kailangan, at merong opportunity na ayaw mong palampasin. Pag meron kang HELOC, nagiging flexible ka na. Kahit kulang ka sa down payment, alam mo sa likod mo na meron kang pera na pwedeng bubunutin sa mga plano mo. Refinance is different. Pag nag-refinance ka,
magpo-pull out ka ng cash, idinadagdag yan sa mortgage, agad kang may binabayarang interest kahit wala ka pang nabibili. Kaya ito yung golden rule ko. Huwag kang mag-refinance kapag wala ka pang may nakitang deal. Kasi kapag nakaupo lang ang pera, nagbabayad ka ng interest, walang income, walang asset. Sayang. Our real story kung paano namin ginagamit yung HELOC. Ito na yung personal part. May mga panahon na may ipon na kami, meron kaming nakikitang opportunity, pero kulang ang down payment namin ng konti. Diyan namin ina-access yung HELOC namin. Instead of saying next time na lang kapag 100% yung down payment natin, gumamit kami ng HELOC galing sa aming personal home. Hindi para sa buong purchase. Pang bridge lang. Example scenario. Down payment is, let's say, 120,000. Cash namin, 80,000. Pag-apply kami ngayon ng HELOC sa bahay namin, kukunin namin yung 40,000 pandagdag sa 80,000 para mabuo namin yung 100% ng down payment, which is 120,000. So instead na magsabi kami na next time na lang kasi kulang, meron kaming flexibility na ma-close namin ang deal rather than makuha ng iba. Minsan naman, kailangan ng let's say 30,000 pang rehab, alam mo na may pera ka na pwede mo mga i-access para ma-rehab mo yung property mo. Pagkatapos nun, property gets rented, ang cash flow pumapasok na. Pagpasok na ng cash flow ang ginagamit namin pangbayad sa home equity na ginamit namin. Hindi biglaan at hindi minamadali. Hayaan mong ang asset ang magbayad ng utang. Assets versus liabilities, dito nagkakatalo. Ito yung rule na sinusunod namin hanggat ngayon. Pareho nga useful ang HELOC at refinance, pero siguraduhin mo na yung binibili mo or ang bibilihin mo sa HELOC or sa cash out refinance ay assets, hindi liabilities. Madali lang distinction sa assets at liabilities. Kapag assets, pumapasok yung pera sa bulsa mo. Pag liabilities, lumalabas naman ang pera galing sa bulsa mo. Simple lang. Kapag ginagamit mo ang equity mo para sa rental properties, renovations that increase rent, income-producing assets, yan ang tamang paggamit ng home equity. Pero pag ginagamit mo naman para pambili ng bagong kotse, lifestyle upgrade, bisyo, travel, yan ang delikado. Leverage is very powerful. Pero tandaan, borrowed money pa rin yan. Kaya yung rules namin, kapag ginagamit yung equity, gagamitin lang siya pambili ng assets na bimigay ng income. Dapat ma-stress test mo yung interest rate. May cash reserves ka palagi. Hindi magre-refinance just in case. Magre-refinance kapag talagang may nakitang deal. Ang goal naman ng leverage, mas tahimik na buhay, hindi mas magulong isip. Kung may natutunan ka dito, like, subscribe, and comment below. Gagamitin mo ba ang equity mo para sa assets or iiwan mo lang sa papel? Home equity is just money on paper until you use it like this.